Isa itong karaniwang araw sa Mumbai noong June 7, 2023. Sa isang tahimik na lugar na tinatawag na Ginatagar na matatagpuan sa lugar ng Kalye Mirabayandar. Ang buhay sa apartment complex ng Ginatagar ay tila normal. Gayunpaman sa nakalipas na 3 araw, ang mga residente ng gusali ay nababagapag dahil sa tumatapang na mabahong amoy. Noong una, akala nila ay dahil lang ito sa drainage. Ipinagpalagay na baka may nagbara lang. Ngunit hindi ito ordinaryong mabahong amoy. Mayroon itong hindi pangkaraniwang masangsang na amoy na para sa ilan animoy amoy ng naaagnas na katawan. Noong una, inakala nila na baka ito ay isang patay na daga lamang na naipit sa isang lugar. Kaya isang grupo ng mga residente ang nagpasyang mag-imbestiga at hanapin ang pinagmumulan ng amoy. Dinala sila ng kanilang paghahanap sa ika-7 palapag ng gusali. Habang papaakyat, mas lalong lumalala ang amoy. Kaya't naging malinaw na ang pinagmulan ng baho ay maaaring kung saan-saan lamang sa pasilyo na yon. Determinado silang malaman ang misteryo, umaasang makahanap ng nabubulok na hayop. Gayunpaman, ang kanilang pagsisiyasat ay humantong sa kanila sa isang partikular na apartment. Habang nakatayo sila sa labas ng pinto, napakabaho ng amoy na malinaw na nasa loob ang pinanggagalingan. Nagtataka at nag-aalala, ang grupo ay kumatok sa pinto, umaasang makahanap ng mga sagot. Ngunit ang naghihintay sa kanila sa loob ay lampas sa anumang bagay na maaari nilang maisip. Ang kwento ngayon ay hindi lamang brutal at kakilakilabot, kundi ikinagulat din ng buong bansa. Ang napakabahong amoy na tumatago sa pintuan ng apartment 704 ay napakatindi na ang ilang mga tao ay nagsimulang lumuwal at sumuka. Sa kabila ng kakulangan sa ginhawa, patuloy silang kumakatok sa pinto, umaasang may tugon mula sa mga nakatira. Isang 56 years old na lalaking nagngangalang Manoj at ang kanyang 32 years old na partner na si Saraswati. Sa loob ng 15 mahabang minuto, patuloy silang kumatok. Ang kanilang pagkabalisa ay tumitindi sa bawat pagdaan ng segundo. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Nakatayo sa pintuan si Manoj, nakasuot ng itim na mask, agad siyang binomba ng mga tao ng mga tanong, itinuturo ang mabahong amoy na nagmumula sa kanyang unit. Kalmadong ibinasura ni Manoj ang kanilang mga alalahanin at sinabing aayusin niya ang problema. Pagkatapos ay hiniling niya na umalis ang lahat at mariing isinara ang pintuan. Ang interaksyon na ito ay nag-iwan sa mga kapitbahay na tuliro. May napansin silang kakaiba tungkol sa ugali ni Manoj sa mga sumunod na araw. Kilala sa pagiging reserved at unsocial, parehong sina Manoj at Saraswati ay bihirang makipag-usap sa sino man sa gusali. Hindi sila sumasali sa mga social gatherings at hindi sila nakikibahagi sa mga kaswal na pag-uusap sa mga kapitbahay. Ngunit kamakailan, nagsimulang pakainin ni Manoj ang mga asong kalye na may dalang mga bag na puno ng mga karne. Ang biglaang pagkilos ng kabaitan sa mga hayop ay naging kakaiba sa lahat. Bakit ang isang taong halos hindi nagpakita ng interes sa mga tao ay biglang nagsimulang mag-alaga ng mga aso sa kalye? Ito ay wala sa karakter at lubos na kahinahinala. Dagdag pa sa kanilang pagkabalisa ay hindi nila nakita si Saraswati sa nakalipas na 3 o 4 na araw. Tanging si Manoj lang ang nakitang papasok-labas ng apartment. Ang mga tanong na hindi nasasagot at ang mga kakaibang pagbabago sa pag-uugali ay nagtanim ng mga binhi ng pagdududa sa isipan ng mga kapitbahay. Ano kaya ang dahilan ng nakakasulasok na amoy na yon at bakit parang nawawala si Saraswati? Ang mga pangyayaring naganap ay nagdulot ng matinding hinala sa mga residente sa lugar. May kung ano sa sitwasyon ang hindi tama. Lalong lumakas ang pagkabalisa na ito na sa isang araw, habang wala si Manoj sa bahay, nagpasya na silang tumawag ng mga pulis. Nang dumating ang mga otoridad, sinimulan nilang masusing inspeksyonin ang bahay ni Manoj. Gaya ng sinabi ng mga residente, mayroong napakasangsang na amoy ang pumupuno sa hangin. Sa tindi nito, agad na naramdaman ng pulisya na may malubhang mali.
Gayunpaman ang kanilang unang paghahanap sa bahay, wala silang nakitang kakaiba. Walang mga palatandaan ng anumang kahina-hinala. Ngunit napansin ng isang pulis ang malaking plastic cellophane sa sahig at parang may nakabalot sa ilalim nito. Sa lumalaking tensyon, tiningnan nila kung ano ang nakabalot. May dalawang malalaking lagari. Sa masusing pag-isisiyasat, may napansin silang nakakatakot. Mga maliliit na piraso na tila laman ng tao na nakaipit sa mga ngipin ng mga lagari. Ang amoy sa bahay na hindi na makayanan ay lalong lumakas. Sa pagsunod ng bakas ng mabahong amoy, nakarating ang mga pulis sa kusina. Sa unang tingin, para lang itong ordinaryong kusina. May mga kaltero, kawali, at mga balde na nakakalat sa paligid. Walang lumitaw na kakaiba sa una. Ngunit nang simulan nilang buksan ang mga balde at lalagyan, ang eksenang natuklasan nila ay lampas sa kakilakilabot. Sa loob ng mga balde, nakita nila ang parang giniling na laman ng tao na parang durog na lugaw. Ang ilang mga opisyal ay hindi nakapagpigil at agad na sumungka dahil sa matinding sindak sa nakita at sa napakasangsang na amoy. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paghahanap, natuklasan nila ang higit pang kakilakilabot na mga ebidensya. Ang ilang mga laman ay pinakuluan sa mga kaldero habang ang ibang mga piraso ay inihaw. Ang mga pulis ay sinalubong ng kung anong maaari lamang ilarawan bilang mga nilulutong bahagi ng katawan ng tao. Maaaring nagtataka kayo kung paano kinumpirma ng mga pulis na ang laman na giniling ng pinong-pino ay tao, lalo na't sobrang durog na nito na imposible nang malaman kung ano. Ang nakakatakot na sagot sa tanong na ito ay natuklasan sa kusina mismo. Nang binuksan ng mga otoridad ang kalderong pinapakuluan sa kalan, sinalubong sila ng isang tanawin na magmumulto sa kanila magpakailanman. Sa loob ng kaldero ay ang ganap na pinakukulo ang ulo ni Saraswati. Habang pinagsasama-sama ng mga pulis ang malagim na ebidensyang ito, si Manoj ay hindi inaasahang umuwi. Agad siyang inaresto sa lugar na walang pagkakataong tumakas o tanggihan ang sitwasyon. Sa sandaling nasa kustodiya ng pulisya, si Manoj ay tinanong at ang kanyang pag-amin ay nakakatakot. Ang mga detaling inihayag niya ay gumimbal hindi lamang sa kapitbahayan kundi sa buong bansa. Si Manoj Singh ay isang 56 years old na lalaking ipinanganak noong 1967 sa Ambednagar District ng Maharashtra. Lumaki na humarap sa maraming hamon. Hulila sa murang edad, si Manoj ay walang pamilyang umalalay sa kanya sa kanyang mga unang taon. Mahirap ang buhay, ngunit determinado siyang malampasan ang kanyang mga kalagayan. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap, si Manoj ay isang napakatalinong estudyante. Matapos makumpleto ang kanyang pag-aaral, nag-enroll siya sa isang kursong technician sa Industrial Training Institute o ITI. Sa paniniwalang ang kanyang mga kakayahan at kaalaman ay magsisiguro sa kanya sa isang matatag na kinabukasan. Tiwala at may pag-asa, nagpasya si Manoj na lumipat sa Mumbai sa kanyang unang bahagi ng 20s upang maghanap ng trabaho. Kumbinsido siya na ang mataong lungsod ay mag-aalok sa kanya ng mga pagkakataong kailangan niya upang bumuo ng isang mas magandang buhay. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay malayo sa kanyang naisip. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi siya makahanap ng trabaho bilang technician sa Mumbai. Sa halip na bumalik sa Ambednagar, nagpasya si Manoj na manatili sa lungsod at tuklasin ang iba pang mga opsyon. Nagsimula siyang kumuha ng maliliit na trabaho sa mga kalapit na lugar. Sa kalaunan, nakakuha siya ng posisyon sa isang tindahan sa Borivali. Nagtatrabaho sa ilalim ng Wallers Consumers Cooperative Society. Sa paglipas ng mga taon, inialay ni Manoj ang kanyang sarili sa trabahong ito na nagpapatunay na siya ay isang maaasahan at masipag na empleyado. Sa pamamagitan ng mga taon ng pagpupursige at maingat na pag-iipon, si Manoj ay nakabili ng flat sa Borivali. Nagmarka ito ng isang makabuluhang tagumpay sa kanyang buhay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng katatagan at financial security. Gayunpaman, kahit nasa kanyang katamtamang tagumpay, ang personal na buhay ni Manoj ay nananatiling nag-iisa. Sa
Sa kanyang mid-30s, hindi pa rin siya nakapag-asawa. Si Manoj ay hindi isang loner o isang taong umiiwas sa mga tao. Sa katunayan, kilala siya sa kanyang pagiging palakaibigan. Sa mga pakikipag-ugnayan na ito, isa ang namumukod-tangi, ang kanyang pakikipagkwentuhan kay Saraswati Vaidya. Si Saraswati Vaidya, isang 32 years old, na babaeng ipinanganak noong 1991, ay nagmula rin sa distrito ng Abidnagar tulad ni Manoj. Ang pagkakapareho ng pinagmulang bayan ang naging spark sa una nilang pag-uusap. Nagsimula ang lahat nang si Saraswati isang araw ay pumunta sa tindahan ni Manoj upang mamili. Ang isang simpleng kwentuhan tungkol sa isang mga karaniwang pinagmulan ay unti-unting naging araw-araw na gawi. Habang nagiging mas komportable sila sa isa't isa, nagsimulang magbukas si Saraswati tungkol sa kanyang buhay. Ibinahagi niya kung paano siya nahirapan sa akademya sa kanyang kabataan. Sa kalaunan ay huminto sa pag-aaral matapos bumagsak sa kanyang mga pagsusulit sa ika-10 baitang. Nang walang ibang pagpipilian, iniwan niya ang Ahmednagar sa murang edad upang lumipat sa Mumbai para maghanap ng trabaho. Mahirap ang buhay sa lungsod at kailangan niyang manirahan sa maliliit na trabahong mabababa ang sahod para lamang mabuhay. Si Manoj din ay nagsimulang magbahagi ng kanyang kwento. Ibinunyag niya na siya ay ulila at wala ng pamilyang babalikan. Ikinuwento niya ang mga paghihirap na kanyang hinarap habang sinusubukang gumawa ng buhay para sa kanyang sarili sa Mumbai. Nang marinig ni Saraswati ang kwento, natagpuan niya ang kanyang sarili na mas lalo pang sumimpat siya kay Manoj. Isa rin kasi siyang ulila na dumating sa lungsod na may mga pangarap na bumuo ng isang magandang kinabukasan, ngunit nahaharap sa maraming katulad na paghihirap. Ang mga ibinabahaging karanasan na ito ay lumikha ng isang matibay na ugnayan sa pagitan ng dalawa. Parehong nagtiis ng kalungkutan, paghihirap at kawalan ng suporta ng pamilya. Nahaharap sila sa ginhawa sa piling ng isa't isa na naiintindihan ng isa't isa sa mga paraan na hindi magagawa ng iba. Ang nagsimula bilang kasual na pag-uusap, sa lalong madaling panahon ay lumalim na siyang lalong nagpalapit sa kanila at hindi nga nagtagal ay nauwi sa isang romantikong relasyon. Lalong lumakas ang kanilang samahan sa bawat pagdaan ng mga araw. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, nagsimulang mag-isip si Manoj tungkol sa susunod na hakbang. Naniniwala siya na kung magsasama sila ng nobya ay mas makakabuti para sa kanilang dalawa. Dahil dito, nagpasya si Manoj na paupahan ang kanyang flat sa Borivali. Ito ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng karagdagang kita, ngunit nagtakda rin ng yugto para sa isang bagong simula kasama si Saraswati. Noong 2015, gumawa si Manoj ng isang makabuluhang hakbang. Nagrenta siya ng flat sa Ginadagar Phase 7 sa Kalye Mirabayandar. Ang apartment na matatagpuan sa ika-7 palapag, flat number 704, ay naging kanilang bagong tahanan. Dito, nagsimulang magsama sina Manoj at Saraswati. Pinanatili nilang simple ang mga bagay. Ginugugol ang kanilang mga araw sa trabaho at ang kanilang mga gabi sa piling ng isa't isa. Kung titingnan sa labas, ang kanilang buhay ay tila normal at walang kaganapan. Gayunpaman, may kakaiba sa kanilang arrangements. Parehong sina Manoj at Saraswati ay sobrang pribado tungkol sa kanilang relasyon. Mahigpit nilang itinatago ang tungkol sa kanilang sitwasyon sa pamumuhay at romantikong koneksyon. Hindi ito ibinabahagi sa sinuman. Sa tuwing nagpapasama si Saraswati kay Manoj sa kanyang pinagtatrabahuan, ipinagkikilala niya si Manoj bilang ang kanyang tiyuhin. Gayon din, kung may nakakakita kay Manoj na kasama si Saraswati, sinasabi ni Manoj na anak niya si Saraswati. Naniniwala din naman ang ilan sa kanila, lalo na't napakalayo ng agwat nila sa edad. Halos 20 years ang agwat nila sa isa't isa. At para maiwasan ang anumang panghuhusga o hindi gustong atensyon, pinili nilang ipakilala ang isa't isa bilang pamilya kaysa sa magpartner. Sa bagong flat, nanatili silang mapag-isa, umiiwas sa mga kapitbahay, lumalayo sa mga kaganapan sa lipunan, hindi nakikipag-usap sa sinuman sa parke sa ibaba, at hindi pinapansin ang mga kapitbahay na dumarating sa kanilang pintuan.
Sa katunayan, ang mga taong nakatira sa tapat nila ay sinabing hindi pa nila nakitang bukas ang pintuan ng flat 704. Sa pagitan ng 2015 at 2019, lihim silang nagpakasal sa isang templo, isang bagay na hindi sinabi ni Manoj kahit kanino. Gayunpaman, ibinahagi ito ni Saraswati sa isa sa kanyang mga kaibigan na sinubukan siyang pigilan. Binalaan siya ng kanyang kaibigan na baka nagmamadali lang siya sa kasal na ito dahil mas matanda si Manoj na halos kasing edad na ng kanyang lolo. Sa kabila nito, pinili ni Saraswati na tanggapin si Manoj at pareho nilang tinanggap ang isa't isa. Ngunit ngayon, ang malaking tanong ay nananatili. Bakit nga tinapos si Saraswati sa napakabrutal na paraan? Sa panahon ng pagtatanong, nagbahagi si Manoj ng dalawang magkakaibang kwento. Ang una ay tungkol sa magulong buhay nila ni Saraswati. Magkasama sila sa iisang bahay, pero mahirap ang mga pangyayari. Sa panahon ng COVID-19, kinailangang magsara ng tindahan si Manoj kaya't naiwan siyang walang trabaho. Bilang resulta, madalas na ipinapahayag ni Saraswati ang kanyang pagkadismaya at madalas na silang nag-aaway. Ang patuloy na pagtatalo ay lumala, lalo na nang magsimula ang pandemya. Walang gaanong nagagawa si Manoj noong panahong yun na nakadagdag lamang sa stress ni Saraswati. Sa kalaunan, nakaramdam si Saraswati ng labis na pagkadismaya at sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa ay nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagkain ng laso noong June 3, 2023. Nilinaw nito ang petsa ng pagkawala ni Saraswati. Gayunpaman, natakot si Manoj. Natatakot siya na baka isipin ng mga tao na kahit papaano ay may kinalaman siya sa pagkawala nito. Sa halip na humingi ng tulong, nagpanik si Manoj at nagsimulang tahimik na subukang mag-isang resolbahin ang sitwasyon. Bumili siya ng lagari, umaasang mapapangasiwaan ang mga bagay sa paraang hindi magdadala ng hinala. Gumawa siya ng ilang mga pagtatangka upang alisin ang ebidensya, ngunit ang gawain ay napakahirap para sa kanya. Bilang isang matandang lalaki, nahirapan siyang kumilos ng maayos o mabilis. Ang kanyang mga pagtatangka na harapin ang sitwasyon ng mag-isa ay mabagal at pilit. Inilagay niya ang malalaking peraso ng katawan ni Saraswati sa isang batya at balde. Araw-araw, pagkatapos pagputol-putulin ang kanyang katawan, si Manoj ay papasok sa kanyang trabaho gaya ng dati. Pag-uwi niya ng bahay, ay titingnan niya ang mga parte ng katawang unti-unting niluluto sa pressure cooker. Kinaumagahan, babalutin niya ang mga bahagi ng katawan na ito sa foil at dadalhin sa ibaba para ipakain sa mga galang aso sa kapitbahayan. Habang umuusad ang investigasyon, naghihinala ang mga pulis. Mas diniinan pa nila ang pagtatanong kay Manoj. Paulit-ulit dahil nahihirapan silang paniwalaan ang kanyang kwento. Hindi lamang ang mga bahagi ng katawan ang kanilang nahanap, ngunit natagpuan din nila ang isang tile cutter machine at isang 200-volt electric chainsaw. Nang mahanap nila ang mobile phone ni Manoj, nakakita sila na nakababahalang ebidensya, mga search history para sa mabilis at mabisang mga lason. Nang ipakita sa kanya ng mga investigador ang kanyang search history sa kanyang mobile phone, natigilan si Manoj. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang pangalawang kwento. Sa pagkakataong ito, inamin niya na siya ang tumapos kay Saraswati. Ayon kay Manoj, si Saraswati ay sobrang possessive. Madalas nitong sinusuri ang kanyang mobile phone, lalo na kapag natatagalan siyang umuwi galing trabaho. Tatanungin siya nito, magtatanong kung saan siya nanggaling at minsan ay naghihinala pa na may iba siyang babae. Sinabi ni Manoj na ang mga hinala ni Saraswati ay hindi ganap na walang batayan, lalo na't nakahanap ang mga pulis ng mga mensahe mula sa ilang babae sa kanyang mobile phone. Dahil dito ay tila mas makatuwiran ang pagsiselos ni Saraswati. Gayunpaman, natakot din si Manoj. Natatakot siya baka may gawing masama si Saraswati sa kanya dahil sa pagiging possessive nito. Sa takot na baka mapatay siya nito, inunahan na niya si Saraswati. Ayon sa kanya, yun ang dahilan kung bakit niya tinapos ang buhay ng kanyang asawa. Batay sa investigasyon, ang mga kaso sa ilalim ng IPC Section 302 para sa pagtapos ng tao
at IPC Section 201 para sa pagsira ng ebidensya ay inihain laban kay Manoj. Dahil sa nagpapatuloy pa ang kaso, wala pang pinal na hatol. Ngunit marami ang naniniwala na dahil sa napakabrutal at karumal-dumal ng paraan ng pagtapos kay Saraswati, malaki ang posibilidad na gugugulin ni Manoj ang natitira pang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng malamig na rehas. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Anong parusa sa palagay niyo ang dapat na matanggap ni Manoj para sa kanyang mga aksyon? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At sa muli, maraming salamat po sa panonood.